Kuya, nasa Pangulo po ba talaga ang problema? Tama, para sa mga taong kontra sa administrasyon. At ito ang mga Duterte family. Ang ibig kong sabihin, lahat ng mga kumakampi sa Duterte. Sa totoo lang, ano naman sana ang problema sa Pangulo natin? Real talk lang, kung tatanungin mo ang mga matatanda, ngayon lang nagkaroon ng administrasyon na may nakikisawsaw, mga paepal. Sa totoo lang, kung talagang malinis itong si BP Sara, noon niya panalinis ang pangalan niya, hindi na dapat umabot pa sa pagka-impeach, di ba? Halata naman kasi na may tinatago siya eh. Dumating pa sa punto na pati pwesto ng Pangulo gusto niya nang kunin. Paano pa siya magiging mabuting Pangulo kung sa pwesto niya nga sa DepEd ininayawan na niya? Pero mabalik tayo sa Pangulo. Anong problema sa Pangulo? Lagi niyang sinasabi, kurakot, walang ginagawa. Kung maghaharap-harap tayo at papakitaan tayo ng mga ebidensya, talo na kayo doon. Sa mga DDS, makinig kayo ha. Si BP Sara na magaling na sinasabi ninyo, si Rodrigo Roa Duterte na sinasabi niyang magaling. Kung talagang korap ang Pangulo, bakit hindi sila gumawa ng hakbang para patunayan na korap ang ating Pangulo? Tinataniman lang ang mga utak ninyo na masama ang mga Marcos at walang ginagawa, naniniwala naman agad kayo. Sa mga DDS supporters ha, hindi nyo panalo yung ginagawa ninyo, panalo ng pamilya Duterte yan. Sa mga DDS, anong nakukuha ninyo sa pagtatanggol sa mga Duterte? At paano naging maayos ang pamumuhay ninyo na mahal ang bigas noon at saka gasolina? Huwag na kayong magsinungaling sa sarili ninyo. Bakit nyo sinisisi sa Pangulo kung anong meron kayo ngayon? Nung panahon na dapat mag-aral kayo, anong ginawa ninyo? Ang tao, pag alam na niya ang buhay mahirap at buhay mayaman, choices na niya na yan kung anong buhay ang gusto niyang tahakin. Sa mundo ng pag-vlog, masarap dahil nakaupo ka lang, mag-isip ka lang ng content, may papasok ng pera sa'yo. Gaya nila Maharlika, Banat Bay. Kaso ang problema lang kasi sa kanila, puro Pangulo ang tinitira nila. Kasiraan ng Pangulo ang ginagawa nila. Kayo namang mga DDS, panay din naman ang repost ninyo. Na habang sila naka-aircon, naghihintay ng pera, kayong mga DDS ang napag-iwanan. Si BBM kahit bumaba pa yan sa pwesto, yung kapu-apuhan niya, hindi na yan maghihirap. Ganyan din ang mga Duterte family. Sabi niyo magaling na mayor si Duterte. O bakit hindi niyo sisihin ang mga mayor at congressman ninyo? Sabi ninyo maraming krimen sa lugar ninyo, mga adik. Anong ginagawa ng mayor ninyo? Kung walang krimen sa Davao at walang problema, o di wala sa Pangulo ang problema, nasa mayor yan. Pero tanungin ko kayo, sa pamumuno ba ni Digong may naipatayong pinagkakakitaan ang tao sa mga lugar ninyo ha? Sa farming, may nagawa ba si Digong? Sa panahon ni Digong na napaka-istrikto, bakit hindi niya nakita ang pogo na may problema? Si Alice Guo, bakit may problema pala sa kanya? Si Kibuloy, bakit may problema pala sa kanya? Ngayon naman lumalabas na naman ang balita kay Pantaleon Alvarez na kaibigan ni Digong. O ano nung problema sa kanya, di ba? Bakit lahat ng malalapit kay Digong may problema, guys? Ito ba ang dahilan kaya gusto nilang pabagsakin ang Pangulo natin ngayon? Kaya sinasabi ko naman sa inyo, wala sa Pangulo ang problema, nasa utak ng tao talaga yan. Guys, kung sakali mang mawala ang TikTok ko, andyan po yung YouTube channel ko. Magtambay lang po kayo dyan. Dyan lang po nyo ako mahanap ha, pag nawala po itong TikTok ko na ito. Andyan po sa screen yung YouTube channel natin, guys. Dyan po tayo magpo-post pag nawala po itong TikTok ko. Kaya magtambay lang po kayo dyan, guys. Maraming pong salamat and God bless po sa atin. Gusto nyo bang isunod natin si Robin Hood? Comment lang kayo ng Robin Modelo dahil ipapaliwanag ko kung bakit siya naging modelo. Guys, sundan nyo ako sa YT ko ha. Ayan po sa screen. Maraming pong salamat ulit. Bye-bye. Mwah!